Major combat operations laban sa Iran nagsimula na. Yan ang mariing announcement na sinabi ni US President Donald Trump sa isang 8-minutong video sa kanyang social media platform. Sa kanyang talumpati, iginiit niya na ito ay isang malawak at tuloy-tuloy na kampanyang militar na may malinaw na layunin. Wasakin ang missile capabilities ng Tehran at pahinain ang kakayahan nitong magbanta sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay kinakailangan upang protektahan ng Amerika at pigilan ng Iran sa umano'y paglapit nito sa pagbuo ng nuclear weapon. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Halos kasabay ng anonsyong yon mula sa Washington, kinumpirma naman ng Israel na naglunsad din sila ng isang preemptive strike laban sa Iran. Ayon sa pahayag ng Defense Minister na si Israel Katz, agad na idineklara ang state of emergency sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang retaliatory response ng Iran, kabilang ang agarang pagpapakilos ng air defense systems at pag-alerto sa mga komunidad malapit sa mga sensitibong military facility. Samantala, kinumpirma ng Pentagon na ang magkasanib na hakbang ay bahagi ng operasyong pinangalanang Operation Epic Fury, isang kampanyang ayon sa mga ulat ay ilang buwan ng lihim na pinagpaplanuhan sa koordinasyon ng Washington at Tel Aviv. Layunin umano nitong alisin ang tinatawag nilang existential threat mula sa Iran, isang terminong matagal nang ginagamit ng Israel upang ilarawan ang panganib na dulot ng missile at nuclear ambisyon ng Tehran. Bilang agarang hakbang, isinara ng Israel ang airspace nito at sinuspindi ang mga klase at trabaho, maliban sa mga itinuturing na essential sectors tulad ng healthcare at emergency services. Ang unang mga pagsabog ay iniulat sa kabisera ng Tehran sa downtown ng Tehran. Makapal na usok ang nakita malapit sa Pasteur Street kung saan matatagpuan ng Presidential Administration at iba pang mahahalagang gusali ng pamahalaan. Ayon sa mga saksi, ang unang pagyanig ay sinundan pa ng malalakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong lungsod na parabang may sunod-sunod na target na tinatamaan. May mga ulat din ng matitinding impact malapit sa Mirabad Airport, isang mahalagang domestic at military link air facility sa kanlurang bahagi ng kabisera. Sa Vanak District sa Central Tehran, narinig naman ng mga residente ang sunod-sunod na pagyanig na nagpagalaw sa mga bintana at nagpaalarma sa mga komunidad. Ang mga video mula sa mga lokal na media ay nagpakita ng makapal at maitim na usok na umaakyat sa kalangitan, habang ang mga emergency siren ay patuloy na tumutunog sa background. Hindi lamang Tehran ang naapektuhan ng unang bugso ng opensiba. May mga strike ring na iulat sa Qom, partikular sa mga lokasyong malapit sa Fordo Fuel Enrichment Plant. Isa itong underground nuclear facility na matagal nang nasa sentro ng pandaigdigang pangamba tungkol sa uranium enrichment program ng Iran. Tinamaan din ang Kermanshah, Isfahan at Karaj, mga lungsod na may kaugnayan sa military logistic, missile deployment at research infrastructure. Ayon sa ilang source, kabilang sa mga tinarget ang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Mayroong ulat na ilang senior commanders ang nasawi, bagamat hindi pa ito nakukumpirma sa mga unang oras ng krisis. Samantala, iniulat ng state media ang pagkasawi ng mga sibilyan sa isang airstrike sa southern Iran. May mga pagsabog ring naiulat malapit sa Karg Island, isang stratehikong isla na responsable sa malaking bahagi ng crude oil export ng Iran. Sa ulat naman ng Reuters, bago pa man nagsimula ang mga pag-atake, inilipat na sa isang ligtas na lokasyon si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. May mga ulat din na tinarget ng US at Israel ang Iranian President, bagamat ang eksaktong epekto ng mga pag-ataking yon ay hindi pa malinaw sa mga unang ulat. Ngayon mga kapatid, makalipas ang humigit kumulang 3 oras mula sa mga unang pag-atake, nagsimula namang tumugon ang Iran. Katakot-takot na barrage ng mga missile ang inilunsad ng Iranian Revolutionary Guard Corps patungong Israel na nagdulot ng agarang alarma sa buong bansa. Tumunog ang mga sirena sa Tel Aviv at iba pang pangunahing lungsod, habang ang Israeli Home Front Command ay nagbigay ng direktiba sa mga sibilyan na manatili malapit sa mga bomb shelter at handa sa posibleng impact. Agad namang nag-activate ang Israeli Air Defense System kabilang ang Iron Dome upang harangin ang mga paparating na missile. Kasabay ng pag-atake ng Israel, pinalawak pa ng Iran ang kanilang retaliatory strike sa mga base militar ng US sa Gulf region. Halimbawa, inatake nila ang Al Udeid Air Base sa Qatar na isa sa pinakamahalagang hub ng US Central Command. Ngunit ayon sa mga otoridad ng Qatar, na-intercept ng kanilang air defense systems ang mga missile bago pa man makapinsala. Sa Bahrain, malinaw na nakita sa mga video ng mga residente at media outlets ang makapal na usok na umakyat malapit sa coastline dahil tinamaan umano ang service center ng US Navy Fifth Fleet. Sa United Arab Emirates, iniulat naman ang malalakas na pagsabog sa kabisera ng Abu Dhabi, partikular malapit sa Al Dhafra Air Base kung saan may presensya ang US Air Force at iba pang allied forces. Mayroon ding ulat ng isang nasawi sa lungsod na nagpakita ng direktang epekto sa sibilyan sa gitna ng military escalation.
Sa Dubai, narinig ang sunod-sunod na pagsabog habang lumilipad ang fighter jet sa himpapawid na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga residente. Ang mga airline operations ay pansamantalang naapektuhan at maraming flight ang nakansila o inilipat. Sa Saudi Arabia, naiulat naman ang mga intercept operations laban sa paparating na banta ng mga missile. Bilang tugon sa panganib, agad na isinara ng mga Gulf country ang kanilang airspace, nagpatupad ng heightened security measures at inilagay ang rehiyon sa isang estado ng high alert. Ang kasalukuyang krisis mga kapatid ay nakaugat sa matagal ng tensyon ukol sa nuclear program ng Iran. Ilang buwan bago ang malawakang pag-atake, nagkaroon ng serye ng indirect negotiation sa Geneva na layuning maibalik ang diplomasya sa pagitan ng US at Iran. Namagitan ng Oman bilang mediator na nagsilbing tulay upang subukang mahanap ang kompromiso sa isyu ng enrichment at nuclear development. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, nabigo ang huling round ng usapan na makamit ang tagumpay o konkretong kasunduan. Iginit ng US administration ang mahigpit na zero enrichment policy na nangangahulugang kailangang itigil at alisin ng Iran ang anumang stockpile ng enrichment uranium. Ngunit iginit ng Iran ang kanilang karapatan sa paggamit ng peaceful nuclear technology para sa mga layuning sibil at pang-enerhiya. Sa loob ng humigit kumulang isang buwan bago ang operasyon, mas pinaigting ng US ang kanilang military presence sa rehiyon. Nagpadala sila ng mga barko, mga fighter jets at ground support na mga asset. Ito ang pinakamalaking deployment ng US mula pa noong 2003 Iraq invasion at malinaw na senyales ng posibleng escalation. Bagamat marami pa ring umaasang mananaig ang diplomasya sa huling sandali, pero ang biglaang pag-anunsyo ni Donald Trump na nagsimula na ang major combat operations ay nagbago agad sa trajectory ng tensyon. Sa isang iglap, ang rehiyon ay napunta mula sa nagbabadyang tensyon tungo sa aktwal na labanan. Dahil dyan, sa pandaigdigang antas, agad na tumugon ang mga merkado. Ang presyo ng langis ay tumaas habang lumilitaw ang pangamba ng mga trader sa posibleng epekto ng digmaan sa global supply, lalo na sa Strait of Hormuz na isa sa pangunahing ruta ng langis sa mundo. Ang mga international airlines ay nagkansela ng kanilang mga flight patungo at mula sa rehiyon na nagdulot ng pag-aantala sa global travel at logistics, samantalang ang mga investor ay naghahanap ng mas ligtas na mga asset gaya ng ginto at US Treasury bonds bilang proteksyon sa hindi tiyak na kalagayan ng ekonomiya. Sa huli mga kapatid, habang lumilipas ang oras, ang sitwasyon sa pagitan ng Iran, US at Israel ay patuloy na umiigting. Nagpapatuloy ang missile exchanges, tumataas ang tensyon sa gitnang silangan at ang mga sibilyan pati ang estratehikong pasilidad ay nananatiling nasa panganib. Ang mga aksyon at reaksyon ay mabilis na sumusubok sa balanse ng rehiyon habang ang mundo ay nakatutok sa bawat galaw, umaasang may paraan pa rin upang maiwasan ang mas malawakang digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?